Okay, 2 Timothy. Right, 2 Timothy chapter 4. Chapter number 4. One to 5, verse 1 to 5. Verses 1 to 5. Verse 1 to 5. Alright? 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. All together, verse 1, ready go. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing at his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reproof, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall be heaped to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Amen. Let's pray. Dear God, tonight we praise you, Lord. We thank you for giving us another Wednesday, another moment, opportunity, dear Father, na makastudy kami this evening na yung word. I pray that you would open our hearts and open our minds, help us to be receptive and teachable sa imong mga pulong. And I pray that the Holy Spirit of God would speak to us. And help us, Lord, makita namin ang mga blessed truths and ma-apply namin. At the same time, Lord, mag-reinforce, mag-strengthen pa sa aming faith na the more pa kami, Lord, maging zealous sa pag-teach, sa pag-witness, above all, Lord, sa pag-share sa imong mga pulong. Thank you for this evening. Thank you for your grace. Nakaabot kami, especially Sister Mary Ann. Salamat sa imong divine protection na, Lord, wala mo gigialaw nga may matabo. Ginoo, nasayod ikaw sa ilang tuyo, sa ilang motive, nga nagkari kami simbahan, wala kami tinutuyo, Lord, kung dili ikaw among simbahon. Lord, pasalamatan. Gani, Ginoong Dios, ikaw gid magahalong sa amon. Ginoong Dios, kay kabalo kami kung kisa ang kaaway, hindi man siya malipay, kagluyag, nga mga Kristohano nagapalapit sa Dios. Gani, Ginoong Dios, ang tanan, amo gid ginatugyan, kag pasalamatan dira sa imo. Thank you once again sa this evening. Nakatingog kami once again para magpamati, magtuon sa imong mga puno. And let it be, Lord, nga may makuha kami spiritual truths nga amon nga mabatian this evening. And give wisdom to your servant. In Christ's name I pray. Amen. And amen. Be seated. Ang ating whiteboard, please, no? Young people, sinong available? PD. Okay, last week, ang ating topic, or almost 1 month na kita, I think 1 month na, sobra. Okay, we talk about, we study the whole chapter, chapter by chapter, in the book of 2 Timothy. Okay, just a short recap. Now, okay, chapter 1, this is all about Paul's concern for Timothy. Okay, he's very concerned. Sapagkat ito si Timothy, like I said, siya po yung parang tatay in the faith, no? Siya nag-mentor, siya nag-guide, siya ang nag-motivate kay young Timothy. Okay? Based sa Bible, di natin makita nga may sign nga save ang tatay ni Timothy. In fact, wala na mention iya pangalan, but one thing for sure, isa siya ka-Greek, national, pero Jewish ang iyang mama kag lola. Okay? So makita man naton chapter number 2, Paul's challenge to Timothy. Okay? Chapter 2 verse 2 makita ta ang to distribute, that is the challenge to Timothy to distribute the word of God. And then also he needs to have a dedication to the battle. And then discipline in work, doing the work. Verse number 6, and also Apostle Paul challenged Timothy to be diligent. All right? And according to verse 15, he was also instructed to rightly divide the word of God, right? The word of truth. And then there is a direction.
Okay, chapter 3, which is our lesson last week, it talks about, okay, the Paul's caution to Timothy. He needs to be cautious. Verse number 1, why? Okay, sabi ng verse 1, this know also that in the last days, perilous times shall come. Okay, Paul says, time will come, Timothy, that it will be a dangerous times. Okay, perilous times in the last days. And then here's the attitude or the attitude of people. No? Ano yung people in the last days? What is their character or characteristics? According to verse 2, for men shall be lovers of their own selves. That's one of the signs that we are now on the last days. Instead of loving God, they are lovers of themselves. Covetous, boasters, what else? Proud, blasphemers, so on, and so forth, no? Apostle Paul, when in fact, the worst thing is verse number 7, ever learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Alright? Hindi nila nakita ang truth. And then here, in our chapter number 4, which is the last and final chapter sa book of 2 Timothy. Okay, verse 1, this is what we call the charge, Paul's charge to Timothy. Paul's charge to Timothy. Okay, so ano po yung charge? Or instruction or command? Okay, ni Apostle Paul kay Timothy. Verse 1, I charge thee, referring to young Timothy, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Okay, so Paul uses the phrase that God is our final judge. He is the judge both the dead and the living. And verse number 2, preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. Okay, so first charge of Paul to Timothy is very obvious in verse number 2. That is to preach the word. To preach the word. Okay? Alright. Preach the word. That means you have the authority. Okay? Paul says, huwag mo kalimutan. Timothy, ang first mandate mo, it's to preach the word. That means that is non-negotiable. Huwag kang magpa-intimidate. Huwag kang magpa-control. Take note, ang primary duty mo is a preacher. And preacher should preach. Amen? Now, he is to preach. He has to preach. Okay? Hindi ka pwede na hindi pwede ang preaching mo na ma-compromise. Hindi pwede ang preaching mo na ma-intimidate ka ng mga tao. That is your authority as a preacher. Kaya sabi niya, preach the word. No? That is your mandate. You have the authority, complete authority from the Lord. Okay? Dapat walang mag-control sa iyo. And in fact, sabi pa niya, in season. That is, naplano man, okay? In season, anumang occasion diyan. At sabi pa niya, out of season. Ibig sabihin, handa ka o hindi ka man handa, napapanahon, wala sa panahon, pero dapat mo tandaan, preacher ka and you are supposed to preach. Amen? Preach the word. Ano ang i-preach? It's the word. Hindi yung ibang word, hindi man's word, hindi kaninong word, not your life, not your experience, but the word of God. Take note, you have to preach the word. Sadly, ang mga pulpit ngayon, ang mga churches, hindi the word of God ang naririnig. Sadly, maraming mga pastors ngayon, more on talking na. More on talking sa sarili nila, experience nila. Okay? Hindi na pure word ang nasasabi. Halos 1/4 na lang ang word of God kaysa sinabi sa buong duration ng
preaching. Hindi dapat. Dapat pure ang Word of God na marinig sa pulpit. Hindi man masama mag-integrate ka ng experience mo sometimes just to incorporate sa wali mo, na connection sa wali mo, but dapat limited lang. Hindi yung mas marami kapag sinabi na hindi related sa Word of God. Dapat Word of God ang dapat marinig. Word of God ang dapat primary. Word of God ang majority na ma-preach ng pastor o preacher sa pulpit. Amen. Hindi na puro na lang salita ng salita. Wala na tayong kaibahan sa mga paring Katoliko na more on testimony, more on ano na lang. Oh? Kaya sabi ni Paul, Timothy, I challenge you. This is my charge. Oh, ginamit niya the first phrase, I charge thee therefore before God. Sabi ni Timothy. Preach the word. Preach the word. Sabi niya, be instant. In preaching, it requires instant. Oh? Instant. Dapat maging, handa. No? Maging handa ka. Preach the word. Be instant in season. Out of season. Ano pa? Sabi niya, reprove. At kasama doon sa preaching is reprove. Ano yung reprove? Magsuway. Reprove. What else? Sabi pa niya, rebuke. Hello, amen? Kasama sa preaching, ang rebuke. Kaya pag ni-rebuke tayo, at based sa Bible, ang rebuke, huwag tayong ma-offend. Kasi biblical yan. When in fact, dapat tayong i-appreciate. Dapat tayong magpasalamat. Kasi that means to say, ga-work ang Holy Spirit sa iyo. Kasi pag wala nag-work ang Holy Spirit, ay delikado po yan. No? So, dapat pasalamat tayo. Nire-rebuke tayo. Nangungusap ang Word of God. Nasasaktan tayo. Sapagkat, ano po yan? Ano pa? At hindi lang po reprove, rebuke, ano pa? Reprove or exhort. Exhort. So, salamat ang Bible. God is very wise. No? Balance talaga ang Bible. Diba? May reprove, may rebuke, mayroong exhort. No? Edification, encouragement. Okay? Hindi lang puro rebuke, reprove. Hindi lang puro lahat rebuke. Pero salamat ang Panginoon, mayroong exhort. No? Exhortation. Exhortation. Kaya, minsan, okay, magbigay ka ng exhortation o short exhortation. Word of God. No? Word of God. Apakaganda mga kapatid. Sabi ni Paul, for what reason mga kapatid? Anong dahilan? Okay, makita niyo po diyan sa verse number 3 ang sagot. Anong dahilan? Bakit si idatasan ni Apostle Paul, si young Timothy, to preach the word of God? Is that because for the time will come. That's the exact reason. For the time will come when they will not endure sound doctrine. So, na-predict na ni Paul na someday, may mga tao talaga na hindi na sila mag-endure ng sound doctrine. That means to say, di sila di nila matake, sound doctrine. Or doctrinally sound. Pag sinabi mong sound doctrine, wholesome, biblical, proper teaching, godly teaching, yan pag sinabing sound doctrine. So, time will come, sabi ni Paul, na may mga tao, they will not endure. Hindi na po sila, mga kapatid, na kung saan na hindi na nila matiis. Okay? Ayaw nila ng sound teaching. Ayaw nila ng sound preaching. Anong gusto nila? Sabi nito, gusto nila yung mga preaching na itching ears. But after their own lust, anong gusto nila? Yung sarili nilang kita, yung laban. Okay? Yung gusto nila, yung motivation ng laman. Yung gusto nila. But after their own lust shall the heap of themselves. Alright? Themselves, teachers having itching ears. Ang gusto nila yung mga teachers na, yung parang, kinikiliti yung tinga nila. Kinikiliti. Hindi yung nasasaktan sila, hindi yung
yung preaching na persing, but itching. Yung hindi masakit, yung hindi nakaka-offend. Gusto nila yung preaching na gina-praise about blessing, about yun yung mga preaching na gusto nila. But when it comes to rebuke, when it comes to reprove, ayaw nila. Na-offend sila, nasasaktan sila. At yun po, yun ang dahilan na ayaw na nila. Ayaw nila ng sound doctrine. So in the last days, may mga membro daw o mga Christian na ang kanilang pipiliin yung mga preaching na lang, yung mga turo na kinikiliti na. Wala nang totoong mensahe. Wala na totoong tatago sa puso mo. Yung Holy Spirit ang mag-work sa puso mo. Ayaw na nila. Na-offend sila. Kaya mismo si Paul, nag-warn kay Timothy that mag-ingat ka, Timothy, because in the last days, mangyayari ito. But ang ipapayo ko sa iyo, you need to preach. Do not compromise your duty as a preacher. That's why dapat ka maging instant. Dapat ka maging ready. Sabi ni Paul. Dapat ka maging matatag. Huwag kang magpadala. Kasi in the last days, ang attitude ng mga tao ay iba na. Amen? Taglay nila. Ano pa, verse number 5? Verse number 4, and they shall turn away their ears from the truth. At anong masaklap? Mas piliin daw nila ang and shall be turned unto fables. Anong fables? Yung mga story lang ba na baseless, walang biblical ba? Support. In short, istorya ng tao, gawa-gawa ng tao na story. Fables ang tawag doon. Lalagyan ng karakter pero walang basihan sa Bible. So ang tao daw in the last days, mas piliin ng fables kaysa truth. Mas piliin ng fables kaysa facts. Diba? Tingnan mo ngayon mga tao, pag istorya lang, kahit hindi na natin isali ang Bible, mas madaling maloko, mas madaling maniwala. Pero pag Bible sasabihin mo, ang dami i-question, i-argue ka. Pero pag ibang mga topic, tignan mo, ang daming naluloko, mga scam, madaling maniwala ang tao doon. Pero pag Bible na nakita mo, litra for litra, chapter by chapter, i-question, i-argue. Ganun ang kakurap ang mind ng tao. Okay? They turn away from the truth. Sabi ni Paul, nandun na yung truth, pero mas pipiliin nila yung favors. Ayaw nila tanggapin yung truth. Nakita nila yung truth. Hindi sinabi, di nila nakita. They turn away. That means nakita nila. Na-acknowledge nila. Nakilala nila ang truth, but they turn away. Mas pinili nila yung hindi totoo kaysa totoo. Amen? Ganito yung ugali ng mga tao in the last days. And that is already happening now. Amen? Na ang tao mas madaling maniwala sa mga bagay-bagay. But when it comes to spiritual truths, spiritual things, napakahirap nilang matanggap. Okay? They shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Alright. So ito yung ni Apostle Paul sa kay Timothy. Timothy, magpakatatag ka. Okay? No matter what happened, just preach the word. Just preach the word. Okay? Yun lang may bibilin ko sa iyo. Yun lang may sabi ko sa iyo, Timothy. Just preach the word. Time will come, mawala na ako. Time will come, mamatay ako. But just be faithful in preaching the word of God. Just be faithful in preaching the word of God. And God is with you. And God is going to bless you if you just be faithful in preaching the pure word of God. Kaya sa atin dito, kahit kunti lang tayo, magtinarong lang ta. Ano man ang dako nga ministry, ano man ang dako nga mga achievements nila, kung ano pa na diha. Tapos may mga something na later on. I-reveal yapon sa Ginoo, di malipay ang Diyos.
Kaya bisan gamay lang ta, basta nakita ni Lord, gatinarong ta, aton life, totoo, transparent tayo, gumagawa tayo sa gawain ng Diyos, wala tayong niluloko, di tayo nagtatago ng kasalanan. No? I believe, i-bless tayo ni Lord. Wala may ang gamate kung ano. Ang gamate sa Panginoon Diyos, ang puso natin. Kung tapat tayo sa Kanya, honest ba tayo sa Kanya? Ginagawa, sinusunod ba natin ang Diyos, ang Kanyang mga salita? Hello, amen? Narinig ko yung sabi ng pastor, may mga tao talagang matalino sa school, sa eskwelahan. May mga taong maganda magdala ng negosyo. May mga tao na, magaling sa technology. Pero sabi niya, walang kwenta ang knowledge mo, kapatid. Kahit ikaw yung pinaka-knowledgeable, lalo na sa Christian. Kung ikaw naman, magaling ka lang sa school, magaling ka sa business, magaling ka sa anong larangan, pero pag wala kang Word of God, zero ka, kawawa ka. Amen? Nag-excel ka sa ibang bagay, pero pagdating sa mga Bible, sa Biblia na mga bagay, zero. Anong kwenta sa knowledge mo sa sanglibutan? Pero pagdating sa Panginoon, sa spiritual na mga bagay, hindi tayo nag-i-excel. Dapat mag-excel din tayo. Hindi na gusto ng Diyos, basahin natin ang Word of God. Gusto din ng Panginoong Diyos, mag-excel tayo sa Kanyang salita. Sa ating Christian life. Amen? Bright ka sa eskwelahan mo. Sa trabaho mo, ga-excel ka. Pero pagdating sa Bible, Christian ka, wala kang alam, wala kang na-memorize na verse, kakalungkot. Amen? Kaya nga mag-study tayo. Gi-encourage tayo na mag-study. Personal study. Huwag mong iasa lagi sa ibang tao ang growth mo. Ikaw mismo. Mag-strive ka, mag-study ka. Be studious and be teachable. And I believe, by the help of the Holy Spirit, dahan-dahan, gradually, mag-grow ka. Hindi mo yan overnight ang growth natin. Pero kung nakita ng Panginoong Diyos ang eagerness natin na mag-learn, mga kapatid, by the Holy Spirit, through the Holy Spirit, dahan-dahan, ma-appreciate at makita natin yung truth. At the more mo makita ang truth, the more mo ma-appreciate ang salita ng Panginoon. Amen? Preach the Word! Preach the Word! Kaya dito din natin pwedeng i-compromise. May nagtag sa akin, si Pastor Dolay, may suhol na yan, nag-ibang doktrina yan, kaya may ginatanggap pa yan. Anong proof mo? Give me a proof. Bago ka magsalita. Di ba gani ako nag-ano nung napakahirap pa yung ministry nung una, 300 lang offering, isang linggo. Tapos gayon, at anong iharap ko sa Panginoon? Nag-compromise kong pagiging pastor ko dahil lang sa pera? Ang teaching ko dahil sa pera? Ganun na akong kababa? Na magpalit ako ng doktrina in expense sa pera? Mga below the belt accusation? Mga baseless? At kahit may mag-offer pa mga kapatid, by the grace of God, no! No! Word of God is non-negotiable. Amen? At makader ka na sinusuhulan ka? Maka-afford ka? Praise the Word! Not only that, ano pang charge ni Paul kay Timothy? Look at verse number 5. Okay? Verse number 5, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. What is that? Okay? Ano pang challenge ni Paul? Ano pang challenge ni Paul kay Timothy not only to preach the word, but also, okay, he has to, what? Prove
your calling. Prove your calling. Timothy, patunayan mo na tinawag ka ng Diyos. Patunayan mo, preacher ka. And I challenge you, gawin mong pagiging evangelist mo. Make thy full proof of thy ministry. Yan ang challenge ni Paul. Kasi hindi easy ang pagiging preacher. Pero sabi niya, ngayon pa lang patunayan mo na hindi ka aatras. Magiging challenging ang kakaharapin mo pa. Magiging mahirap ang pupuntahan mo, tatahakin mo na daan, Timothy. That's why patunayan mo ngayon, na ngayon pa lang, ay talagang handa ka sa ministry. Prove your calling. Oh? Sabi ni Paul, ano daw sa ministry? Anong meron? Sabi ni verse 5, but watch thou in all things, mag-ingat ka sa lahat ng mga bagay. Bakit po? At sabi niya, magtiis sa mga paghihirap. Endure afflictions. In the ministry, there is afflictions. Sabi niya, expect mo, Timothy, na may afflictions. Just look at me. Look at me. Ano nangyari sa akin? Ang dami kong pwedeng i-testimony sa'yo. Ang dami kong pwedeng masabi sa'yo. And, provident tested na. Ang daming afflictions. That's why ikaw dapat ka maging handa. Kasi time will come. Pagka-encounter ka rin, there will always be and challenge and afflictions that you're going to go through. Alright? Endure afflictions. Endure afflictions. What else? Do the work of an evangelist. So then you, preacher and evangelist. That means to evangelize. Your main job is to evangelize. Just to preach the gospel. To preach the gospel. Okay? At sabi pa niya dito, verse number 5, but watch thou in all things. Timothy, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Ito yung payo ni Paul kay Timothy. Timothy, but watch thou in all things. Hindi yan sinabi some or few things. No. Sabi niya sa lahat na bagay. Mag-ingat ka sa lahat ng mga bagay. Bakit po? Sa ministry, pag nagkamali ka, mga kapatid, mahirap na pong bawiin. Amen? Pag nasira ng ministry, masisira na talaga yan. Pwede ka makabalik, pwede makarecover, pero iba na talaga pag nasira na. Pag may mansa na, pag may nangyari na, kapatid. Nakakalungkot ngayon, may mga ministry na sisira, mga kapatid. Halos nagkunik-kunik. And it's really sad. No? It's really sad. Kami dalawa ni Ma'am Vic, heartbroken sa mga nangyayari. Some churches, mga kapitbahay lang natin dito, South Cotabato, ilang churches na, I cannot mention the place, the name, magkaroon ka na yung idea. But, mostly, immoral issue ang nangyayari. Kaya please pray for your pastor. Amen? Kasi hindi tayo immune, hindi tayo exempted, hindi tayo pwede magsabi na ang nangyari sa ibang exempted tayo. No. Anytime, any moment pwede mangyari. That's why it's only by the grace of God at very cautious tayo. Na sana nangyari sa kanila, maging lesson learned natin. Na huwag tayong magkumpiyansa sa sarili natin. Nasabihin mo, pag nagpunta ka doon, safe ako, kaya kong i-resist. Who are you, by the way? When it comes to temptation, kaya mo kayang gawin ang nangyari kay Joseph? Can you say na every day you're spiritual, that you're able to resist the temptation? No. There are times we are weak. There are times you are not spiritual. And if you're not spiritual, that's the time that Satan will work. And before you know it, nandun ka na, natrap ka na ni Satan. That's why we need to pray hard. We need to be careful. Saan tayo pumupunta? Sinong sinasamahan natin? Kanino tayo nakipag-transaction? Sinong mga ka-engage natin? Sinong mga tao yan? Lalo na mga young people. Mag-ingat din kayo. Warning ni Paul, but watch thou in all things. Mag-ingat kayo sa lahat na bagay. Lahat na bagay. Hindi na siya sinabi, iilan lang, but sa lahat na bagay. That means, in all areas sa ating life, dapat careful tayo.
Amen. Physical, sa secular natin na buhay, sa spiritual lalo, careful tayo. Watch thou in all things. Prove your calling. Prove your calling. Sabi ng Panginoong Diyos, okay, kay Paul, prove your calling. Ngayon, ang calling ngayon, minsan, pastor's calling na. Si pastor nang nag-call, di na ang Panginoon. Tinawag ni pastor. Dapat hindi ganon. Dapat si Lord. Kasi pag tao lang ang nagtawag, hindi yung, hindi yan mag-last, hindi yan tatagal. Pag tao ang nag-install, tao ang nagtawag, tao ang naglagay sa kanya dyan. Okay? Dapat personal. Personal. Si Lord dapat ang katransaksyon niya. And letter C, look at verse 6 to 8. Sabi ng Bible, verses 6 to 8. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Verse 8, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day, and not to me only, but unto all them also that love his what? Appearing. Alright? Ano third charge ni Paul? Not only to preach the word. The second thing is that prove your calling. But also, Paul says, personally illustrate your ministry. Illustrate mo. Illustrate mo, Timothy. I-prove mo. Sabi niya, fight a good fight. Igawa yung illustration ng kanyang sarili. And this is a parting words. Malapit na po patayin si Paul, i-execute dito. Ito na yung farewell message niya kay Timothy. That's why sabi niya, for I am now ready to be offered. That refers to his coming execution. And the time of my departure is at hand. Eh sabi niya, I have fought a good fight. Mamatay man ako, Timothy, but I am very confident na haharap sa Panginoon sapagkat I have fought a good fight. Nakipaglaban ako. Natapos ko ang aking laban. Natapos ko ang aking takbuhin. I have finished my course. Ang aking task, ang aking mission, ang aking assignment na binigay, itinalaga ng Panginoon, ay aking po nagampanan, aking po nagawa. Ito yung ibig sabihin ni Apostle Paul. Hindi niya pinagmalaki kung ano siya. Gusto niya lang i-motivate si Paul. Ano si Timothy? Na despite sa lahat na nangyari sa kanya. Pero sabi ni Paul, nakayanan ko yung mga bagay na yun, ma-overcome. It is only because of the grace of God. And same to you, Timothy. Makayanan mo rin yan. Just fight a good fight. And like me, sabi niya, just finish your course. Tapusin mo yung takbuhin mo. Tapusin mo yung task mo. Kung ano yung nilagay ng Panginoong Diyos na assignment para sa iyo, nahahalili ka. Ikaw na yung maging next na evangelist na papalit sa akin. I hope and pray, gagampanan mo rin. At sabi niya, demotivate niya. And don't lose hope. Kasi sabi ng verse 8, sabi ni Paul. And this is the greatest challenge ni Paul sa kanya. I have finished my course. I have kept the faith. Hindi ako nag-fail. Hindi ako naglaylo. Hindi ako nagtalikod. Instead, I have kept the faith. That means to say, kung ano yung turo niya, pinangaral niya, pinaglaban niya hanggang sa katapusan. Gimaintain ni Paul ang kanyang faith. At sabi niya, because of that, verse number 8, henceforth, Paul says, there is laid up for me a crown of what? Righteousness. There is, inilaan na korona. No? Korona ng katuwiran, crown of righteousness, which the Lord,
The righteous judge, okay, shall give me, take note, very personal, shall give me at that day. Tiyak si Paul na talagang magkakaroon siya ng crown of righteousness. Very confident siya. Hindi siya nagpahambog, pero alam niya na sigurado, sapagkat alam niya ang sarili niya, dawin siya na nag-serve sa Panginoon. Until the last moment. And that's why nasabi niya, that the righteous God shall give me at the day. That means, at the moment mamatay siya, instantly, at the judgment seat of Christ, sabi niya, magkakaroon siya. And sabi niya, and not to me only, hindi lang sa akin, but to them also. Sabi niya, verse number 8, and not to me only, but unto all them also that love His what? Appearing. Napakaganda. No? Tayo kaya, masabi kaya natin na definite tayo, sure tayo, certain tayo na meron tayong crown like Apostle Paul? Amen? Amen? Ikaw na makasabi niyan. Di ko pwede sabihin, sigurado ka, ikaw wala. Ikaw sigurado. Ikaw makadetermine sa sarili mo. Kasi ikaw, kanya-kanya tayo nagsaserve sa Panginoon. At ikaw ang mag-rate sa sarili mo. Di ko pwede, si Furley, wala. Di ko pwede sabihin. Si Maribik, damo ni. O si Kim, marami ito, no? Malaman na yan sa judgment seat of Christ. But I hope and pray like Apostle Paul. Buhay pa siya, pero sigurado na siya. Bakit? Kasi alam niya sarili niya, kilala niya sarili niya. Natutuo siya naglingkod. Hanggang buhay, hanggang katapusan ng aking hininga, maglilingkod ako sa Panginoon. Amen. Hindi siya fair weather. Hindi siya tinutulak, hindi siya kailangan i-encourage. In fact, kahit nakulong siya, siya pa nag-encourage sa iba na nasa labas. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Kanina sinabi sa mga taong nasa labas. Saan siya? Kung sinulat niya yung Philippians 4:4, nasa kulungan. Pero nakulong siya, siya pa yung basaya. Rejoice in the Lord. Saan ka makakita ng ganong ugali ng tao? Bakit? Kasi kilala niyang Panginoon. Totoo siya naglingkod. Amen. Illustrate your ministry. Madaling magsabi. Madali lang magsabi. Mga tao ngayon, madaling magsabi, save ka ba sis? Matanong kita, save ka ba? Siyempre. Christian ka ba? Siyempre. Pero walang proof. Walang illustration. Hindi mo makita sa buhay. Save daw, pero wala kasimba. Save daw, pero hindi mo makita na merong desire sa Panginoong Diyos. Merong paglilingkod sa Panginoong Diyos. Yung Sunday pa lang natin na obligation, di na galing ma-fulfill. I believe ang real na Christian magkaroon siya ng hunger and thirst for God's righteousness, for God's word, for fellowship. Amen. I believe that is the real, mga kapatid. Kasi nakadesign tayo ng belonging. Tapos Christian ka, tapos wala ka design ng freedom mo Christian, something is wrong. Kahirap yan imagine at intindihin na Christian, tapos wala kang gana, wala ka man lang nag-desire, di ka man lang nabother na ilang buwan ka na, wala simba-simba, hindi sabihin mo, Christian ba ako? Simba ko? I doubt. Kasi ang Christian at pagiging saved, hindi sinasabi. Amen? Hindi sinasabi. Kahit di mo sasabihin, just show me. Sasabihin ko sa iyo, ligtas ka at Christian ka, kapatid. Kaya anong sabi ni Paul? Illustrate. Timothy, illustrate your ministry. Fought a good fight. Finish your course. And keep your faith. Maintain like me. I'm about to die. Someday, di na tayo magkita. But Timothy, this is all I can say. Just fight a good fight. And God is faithful. Like me, I am sure, meron ako reward. Same with you. Meron kang i-expect na reward doon sa taas. Not to me only, sabi ni Paul, but to all men, all them that also love His appearing. Why? Because God is a righteous judge.
And because he is righteous, bibigyan niya ng reward yung mga deserving. Kung dito gani sa secular, sa eskulahan ka, naggawa ka ng tama, nag-excel ka, bigyan ka ng reward. Secular mindset yan, secular word yan, hindi yan mga godly. How much more ang Panginoon? Sabi ng Panginoong Diyos, kung ang tatay gani na earthly na tatay marunong magbigay ng tinapay sa kanyang anak, bibigyan ba yan ng serpent daw? Kung magutom yung anak niya? Hindi. Bibigyan niya ng bread. How much your heavenly Father? Kaya hindi tayo nag-faithful para maligtas. Hindi po. Ganun ang motivation natin. Niligtas na tayo. Ang ating motivation sa good work is for the reward. Because there is a rewarding in heaven and God is righteous. Na, sabi niya, your labor is not in vain in the Lord. Kaya dapat yung maintindihan natin, mga kapatid. At hindi pwedeng ihiwalay mo ang good work sa salvation. Amen? Hindi pwede. After your salvation, there should be automatic good work. That is the proof of your salvation. Hindi pwede save ka na wala kang good works. That is completely impossible. Kaya ang fruit of the Spirit, automatic yan mamanifest. Kaya meron na tayong Holy Spirit, mga kapatid. Amen? Personally illustrate your ministry. And lastly, verse number 10. Look at verse number 10. Verse 10, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. So ito yung mga tao, ito si Demas, Christian ito, pero nag-backslide, tumalikod, gi-forsake si Paul, biniidiwanan si Paul, bumalik sa mundo, di na siya nagpatuloy. Okay, at walang record na nagbalik si Demas. But sabi ng verse number 11, only Luke is with me. Sa kadaming tao, si Luke lang naiwan sa kanya. Saan nagpunta si Crescens? Sa Thessalonica. Si Titus, doon sa Dalmatia. Only Luke is with me. Kaya ito yung kasama niya lagi si Luke. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. And Tychicus have I sent to Ephesus. 13, the cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee and the books, but especially the parchments. So, dito si Paul, nag-request siya kay, Tychicus. Oh, have I sent to Ephesus? Na pinadala ko si Tychicus yan, tapos ipadala mo sa kanya ang, sabi niya, mga books, o yung mga sulat niya, parchments. Oh. Tapos yung cloak, yan siya, yung parang coat niya, kaya papunta nito ng winter. Oh. Kaya the cloak that I left at Troas, ito yung parang balabal ba, makapal na parang long jacket. Yun ang bigay niya instruction. Tapos anong nangyari? Hindi lang po, giforsok siya ni Demas, giiwanan siya. Meron pang isang problema na encounter ni Paul. Itong si Alexander. Ano ito si Alexander? Alexander the coppersmith, panday ng tanso. Did much evil. Oh. Di man elaborate dito kung anong evil, anong ginawa, pero grabe siguro. Maybe, gimistreated siya, ginawan siya ng istorya, ga-oppose. At sabi pa, the Lord reward him according to his works. So, gipasa Diyos na lang niya. Si Lord na lang bahala sa iyo. Itong si Alexander, kasi masama ang kanyang ugali. Kaya anong sabi niya sa verse 15? Of whom be thou aware also. Kaya ikaw din, Timothy, mag-ingat ka sa kanya. Mag-ingat ka rin. For he hath greatly, take note ng word, for he hath greatly withstood our words. Ano yung withstood? Gilalis, gi-argue, gi-disagree, gi-oppose, gi-sumpaki. Ito si Alexander. Look down siya, gi-humiliate siya, gi-belittle siya. Grabe siguro yung pagbasa kanya, kung sa gayon pa. Mga kung ano-ano na lang, mga evil words na ginamit ito ni Juan.
Alexander, ewan ko, bakit ito galit si Alexander na hindi ba siya gilabtan siguro ni Paul? Oh, talagang galit na galit siya. Para siyang si, ano doon siya dyan? Para siyang si Demetrius, si Diotrephes, doon sa 3 John. Ito naman, Alexander. Grabe yan, gilait siguro si Paul. Gisiraan siya. Kaya sabi niya, greatly withstood. Oh, grabe yung pagka-describe ni Paul. Oh, sa itong kay Alexander. Alright? Greatly withstood our words. At sabi pa niya, but at my first answer, no man stood with me. Walang tao na dumamay sa akin. Grabe, no? Naranasan ni Paul. I-abandon siya. At my first answer, no man stood with me. But all men, take note that word, but all men forsook me. Oh, lahat na tao, pinabayaan ako. I-abandon ako. Imagine mo. Kahit isa all men, except kay Luke. Kasi si Luke yung lagi kasama niya. Kasi si Luke kasi by profession, doctor, physician. At ito si Paul, may problema sa mata. Kaya ito yung personal aid niya. In fact, siya nag-record sa Book of Acts. Kasi alam talaga ni ang narration, ang chronological sequence sa Book of Acts. Kaya si Luke ang nagsulat sa Book of Acts. Yung Luke na nasa Gospel, nga si Luke siya yung writer sa Acts din. Mga kapatid. Kaya meron siyang personal knowledge kasi kasama niya nga si Apostle Paul. Pero sa lahat ng mga tao, ang naging faithful at talagang nanatili, mga kapatid, si Luke lang. Lahat ng mga tao i-abandon si Paul. Masalamat may mga ilan-ilan naging katulong niya sa ministry. At dito mga kapatid, i-mention yung mga pangalan. And look at verse number 17, notwithstanding the Lord stood with me, despite sa mga tao na nag-forsake, nag-abandon sa akin, but sabi ni Paul, but God is faithful. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. Sino itong mouth of the lion? Hindi ito lion na This is Caesar. Oh. Ito yung emperor, Roman emperor na tyrant. At lately, ito yung nagpapatay sa kanya. Oo. Mga kapatid, si Nero, pinaka-tyrant na emperor, mga kapatid, sa Roman Empire. Oh. Pero may time, naka-escape siya. Gusto siyang patayin. Kaya sabi niya, mouth of lion, ito yung mga tao na gustong kumitil sa kanya, gusto siyang ipa-stop sa kanyang ministry. Pero naka-escape si Paul. He managed to escape by the grace of God. Nakapagpatuloy pa siya. Oh. And then later on, anong sabi niya? Oh. Parang preaching, hindi mahinder. Gusto ko lahat ng mga Gentiles makarinig ng gospel, word of God. And the Lord shall deliver me from every evil work and will preserve me unto His heavenly kingdom. To whom be glory forever and ever. Amen. And there is sa mga last niya ng mga letter o mga kanyang postscript, kumbaga, i-mention niya yung mga tao na naging katulong niya sa ministry. Salute, Prisca, and Aquila, ito yung couple na very faithful, pinagamit ang kanilang bahay, maging meeting place. I-mention niya, Prisca and Aquila, the household of Onesiphorus, ito si Onesiphorus, naging katuwang din niya. Sino pa? Si Erastus, abode at Corinth. Trophimus, have I left at Miletum. Ito, nakasakit ito si Trophimus, kaya naiwan niya. Okay? Doon sa Miletum. Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. The Lord Jesus Christ be with the Spirit. Grace be with you. Amen. See? So, di na kalimutan ni Paul ang mga tao na naging part din sa kanyang buhay, sa kanyang journey. Alright? Okay? Profit from experience and
fellowship of others. Alright? So, di nakalimutan ni Paul yung mga tao na naging parts, nagkaroon siya ng experience at naka-fellowship niya. Gimension niya. So, ito si Paul, makita mo talaga na hindi niya sinolo. Kung ano man yung naabot niya, nagawa niya, na-accomplish niya, may mga taong tumulong sa kanya. At girecognize niya sa kanyang mga sulat. Siya yung apostle na ang daming mga pangalang gimension. Basahin mo ang kanyang mga letters. Doon sa 12 apostles, walang ganon. Dito lang sa time ni Paul na may mga pangalan siyang gimension. At itong mga taong ito, di niya nakakalimutan na naging bahagi sa kanyang journey as a preacher, apostle, and evangelist. Na-enjoy ni Paul ang fellowship. Kaya nagpasalamat siya. At yung experience niya na mga very memorable or maybe unpleasant na mga experience, gihapon ni Paul na blessing yun. Hello, amen? Kahit yung grabe, yung mga difficult, very tough times, muntik na siyang mamatay. No. Kaya ano sabi ni Paul? In everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kasama yung pinagdadaanan ni Paul. Minsan, ayaw natin makipag-usap o banggitin yung bad experience natin. Gusto natin minsan ang tao, yung good experience lang. Pero si Paul, hindi po. Paborito niyang banggitin ba yung mga difficult niya na naranasan. Kasi gusto niyang mamotivate yung ibang mga tao. Na despite sa nangyari sa akin, at kung paano ako i-preserve ni Lord, ganon din i-preserve ka rin ng Panginoon. Amen? Kaya kung ano man tayo ngayon, kapatid, aminin po natin may mga taong ginamit din ng Panginoon sa buhay natin. Di natin pwedeng i-disregard. Di dapat natin kalimutan. Sino yung mga taong ginamit ni Lord sa buhay mo? Nakakontribute sa buhay mo, whether sa secular man, sa spiritual na buhay, lalo na sa spiritual. Dapat pasalamatan mo ang Panginoon. At pasalamatan mo rin yung mga tao na ginamit ng Panginoon para sa atin. Kasi nga dito sa mundo, hindi pwedeng by yourself, by myself, hindi pwede. Talaga nag-create tayo na makipaghalubilo sa isa't isa. At salamat sa ating journey, may mga tao ginamit. Maybe pamilya mo, classmate mo, churchmate mo, pastor mo, o sino pa yan. Aminin natin, lahat tayo may mga taong ginamit ng Panginoon sa buhay natin. At sana po, maging thankful tayo. Okay? Si Paul, sabi niya, lahat ng mga experience, but praise God, ultimately, sabi niya, ang Panginoong Diyos. May mga tao mang i-abandon ako, but may mga tao ding faithful na naging katuwang ko sila. Na genuine ang kanilang ugali. Hindi sila false brethren, hindi sila piki. Talagang totoong tao po sila. Na nandun sila nung down ako, nandito ako, nandun pa rin sila. Ito yung mga tunay kong kaibigan. At nagpasalamat po si Paul doon sa mga tao na yun. Amen? And I hope and pray, dapat ganoon din po tayo. Ito yung ating ma-learn. Paul's charge to Timothy to preach the word, prove your calling, personally illustrate your ministry, and there is profit, meaning there is benefit, there is blessing from experience and fellowship. Amen? I hope and pray may na-learn tayo tonight. Amen? Okay, and next week, we're going to start another book naman, nating studyhan, another book na Pauline Epistle. I hope and pray na excited tayo, eager tayong matuto pa mga kapatid sa kanyang salita. Amen. Let's pray to the Lord. Tayo po tayo. Dear God,